sa gawing UAE sa Dubai. Isang mapayapang hapon at naway ang pagpapala ng Allah ay sumaatin at matagpos natin itong pag-aayuno ng na sinasagawa natin sa kasalukuyan ng maluwalhati, mashallah. At ganoon din po ang ating mga kapatiran na naririto sa ating probinsya ng Nueva Ecija sa gawing San Jose City, dyan po sa gawing Muñoz, ang Science City ng Nueva Ecija, sa bayan ng Talavera, sa Gabaldon, Bungabon, dito po sa may Balok, kaila brother Musaddi and family, ayan, Musaddi Sahibul and family, at sa mga ibang kapatiran na naririto sa Kalakhang, Cabanatuan City, Nueva Ecija, at maging sa Gapan City, Nueva Ecija, sa gawing Piñaranda, Cabiao, sa may Santo Cristo, San Leonardo, San Isidro, Baluarte, at sa lahat po ng mga lugar dito sa Nueva Ecija. Pagbati po sa inyo ng maluwalhati. At syempre sa mga karatig na lalawigan, katulad ng lalawigan ng Tarlac, yung mga kapatiran natin dyan, lalawigan ng Pampanga, lalawigan ng Bulacan, yan po, sila po ay nakaka-monitor din sa ating programa sa tuwing linggo sa ganitong oras, mashallah. So alhamdulillah, at tuloy-tuloy na po tayo sa ating palatuntunan sa hapong ito, at ganoon din ang ating pagpapatuloy, ang ating pagtatalakay sa buwan ng Ramadan. At more or less sa mga nakaraang linggo ay natalakay na po natin yung mga mayroong kaugnayan o related na mga informations tungkol sa buwan ng Ramadan at pag-aayon na buwan ng Ramadan. At nabanggit natin yung mga kabutihan at mga lessons behind ng pag-aayuno, kung ano-ano, katulad ng dito po natin matututunan yung tinatawag nilang self-restraint, yung pagpipigil sa sarili. Dito natin natututunan ang paghubog ng ating personalidad tungkol sa honesty, yung pagkakatiwalaan, tungkol sa pagmamahal, tungkol sa mga simpatya, yung sympathy, at yung mapagkawanggawa, yung mapagbigay, matulungin. At ganoon din po yung aral na kung saan ito'y self-adaptability, yung pagkakaroon ng pagbabago o pagsabay sa pagbabago ng ating mga buhay sa immediate changes. Yung immediate changes, ibig sabihin mahirap ang mga ibang mga tao na maka-adapt kaagad-agad sa pagbago ng kanilang buhay, sa kanilang mga mararanasan sa kanilang buhay. Ngunit kapag tayo ay sanay sa mga biglaang pagsubok sa ating buhay, yan po ang training sa atin sa buwan ng Ramadan. At higit sa lahat, yung lesson behind na matututunan natin, yung kagandahan, aral na makukuha natin sa pag-aayuno, is yung magkakaroon tayo ng takwa na tinatawag. Ito nga yung sinabi ng Allah sa loob ng Quran, na nabanggit natin na rin ito, na sabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yun po ang term, yung takwa sa bandang huli. Ibig sabihin, o kayo mga nananampalataya sa Allah, sumasamba at sumusuko at sumusunod sa aral ng Islam, ang pag-aayuno ay inatas sa iyo ng Allah. Ito po inutos, inubliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo, katulad din ng pag-obliga o pag-utos sa mga tao na nauna sa inyo o nauna sa inyo, nang sa ganon kayo ay magiging al-muttaqun o magkaroon ng takwa. Ang salitang takwa po, ito ay mahalaga sa aral ng Islam dahil ang root word nito, ito ay nagmula sa Arabic root word na ittaqi. Ittaqi, ibig sabihin yung maingat, very very careful siya o maingat. Sa kanyang pag-iingat ay palagian niyang nagiging naalaala lagi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanyang pag-iingat ay palagian niyang nare-remind sa kanya ang mga punishment na kung saan kapag hindi niya ginawa ang utos ng Allah
ay mananagot siya. So, palagi ang nag-iingat, very careful doon sa tinatawag natin ittaqi, or very very conscious, God conscious, God fearing. Nandun na po yung mga kahulugan noon sa salitang takwa. So, itong takwa ay hinalintulad ng Allah doon sa loob ng Quran, yung mamuhay tayo sa pinakamabuting pamamaraan, sa kung hindi man natin magawa ng maging banal na tao pang mamuhay, ngunit sa pinakamalapit na pamamaraan, tayo ay kailangan mamuhay sa pinakamabuting pamamaraan o paraan. Sa loob ng Quran, binanggit ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na may kahulugan yung dong sa salitang arbir, yung salitang alvir, para maging para matamo natin yung takwa, ay dapat mamuhay tayo ng tinatawag nating yung sa pamamaraan arbir, yung para makuha natin yung pagkatakwa o yung takwa, yung merong God-fearing or God consciousness, or maingat sa mga pinagbabawal at pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa loob ng Quran, nasabi ito